Ang Estados Unidos ay nananatiling committed sa pagtatanggol sa Israel sakaling magkaroon ng pag-atake mula sa Iran, ayon kay John Kirby, ang tagapagsalita ng pambansang seguridad ng White House. Ibinahagi ni Kirby na mahirap matukoy ang posibilidad ng isang pag-atake, ngunit seryosong tinutugunan ng White House ang mga banta mula sa Iran. Binanggit niya na naniniwala sila na handa pa rin ang Iran na magsagawa ng pag-atake kung nanaisin nito, kaya't mayroong pinalakas na puwersa ang Estados Unidos sa rehiyon bilang paghahanda. Pinasisiguro rin umano ni Kirby na ang mensahe ng Estados Unidos sa Iran ay nananatiling pare-pareho. Walang dahilan para palalain ang sitwasyon o magsimula ng malawakang digmaan sa rehiyon at handa silang ipagtanggol ang Israel kung sakaling kailanganin. Noong umaga ng Linggo, isinagawa ng Israel ang isang preemptive na airstrike na sumira sa libu-libong rocket launcher barrels ng Hezbollah, kabilang ang ilang pinaniniwalaang nakatarget sa Mossad headquarters sa gitnang Israel. Ayon sa militar, may ilang bahagi ng mga launcher ang pinaniniwalaang gagamitin sa isang biglaang atake mula sa Lebanon, ngunit hindi lahat ay parte ng planong ito. Sa hapon, tinanggal ng Home Front Command ang mga restriksyon sa Tel Aviv at mga lugar sa Hilaga, ngunit nanatiling may restriksyon sa kahabaan ng border at sa Golan Heights. Ito ay matapos bombahin ng mga eroplanong pandigma ng Israel ang Timog Lebanon buong umaga ng Linggo bilang isang hakbang na tinawag ng Israel Defense Forces na preventative measure upang alisin ang banta ng mga rocket at drone attacks. Sa isang video statement, ipinaalam ni Israel Defense Forces spokesman Rear Admiral Daniel Hagari na balak ng Hezbollah na magpakawala ng daan-daang rocket patungo sa Hilaga at magpadala ng ilang drone sa gitnang Israel, ngunit ang karamihan sa mga ito ay nagawang pigilan ng militar. Binanggit din niya na inalis nila ang isang mas malaking banta na maaaring maging isang panganib sa hinaharap sa ilang mga lugar, partikular na ang mga rocket na nakatarget sa Hilagang Israel. Idinagdag pa ni Hagari na isinagawa ng Israel ang kanilang mga airstrike sa humigit kumulang 40 lokasyon sa Timog Lebanon. Ayon pa kay Hagari, napigilan ng Israel ang karamihan sa mga planong pag-atake ng Hezbollah at na-intercept ang marami sa mga banta na ipinadala laban sa Israel. Ayon sa Israel Defense Forces, nakapagpalipad ang Hezbollah ng 233 rockets at humigit kumulang 20 drones mula sa Lebanon patungong Hilaga at gitnang Israel sa mga unang oras ng Linggo. Walang naitalang pinsala sa mga military base ng Israel Defense Forces sa nasabing atake at walang drone ng Hezbollah ang tumama sa mga target sa gitnang Israel ayon sa militar. Ayon sa mga hindi opisyal na pagtataya ng Israel na nailathala sa media, pinlano ng Hezbollah na maglunsad ng mga missile sa isang military base malapit sa Herzliya, kung saan matatagpuan ang Mossad headquarters at ilang unit ng intelihensya ng Israel Defense Forces, kabilang ang isang kilalang Signals Intelligence Group, habang ang karamihan sa arsenal ng Hezbollah ay binubuo ng mga rocket na may parabola ang landas na tinutukoy ng grabidad. Mayroon din itong kakaunting bilang ng mga missile na maaaring patnubayan. Hindi naniniwala ang hukbo na ang pag-atake ay layong targetin ang Kiryat Compound sa gitnang Tel Aviv, kung saan matatagpuan ang Israel Defense Forces at Defense Ministry o ang Ben Gurion Airport na nasa silangan ng Tel Aviv. Pansamantalang isinara ang paliparan ng Israel ng halos 1 oras noong umaga ng Linggo at 12 ng flight patungong Tel Aviv at Beirut ang na-divert, ipinagpaliban o kinansela. Nagpatupad ng mga restriksyon ang mga opisyal ng Israel sa mga pagtitipon at mga aktibidad pang-edukasyon sa mga lugar mula Tel Aviv, Pahilaga, para sa malaking bahagi ng umaga ng Linggo. Ngunit inalis ang mga ito bandang 1:00 ng hapon habang unti-unting bumabalik sa normal ang pamumuhay matapos ang pinakahuling na bigong atake ng Hezbollah. Si Punong Ministro Benjamin Netanyahu na nagsagawa ng konsultasyong pangseguridad sa Kiryat noong hapon ng Linggo,
matapos makipagpulong sa mga pinuno ng depensa para sa isang emergency meeting doon, ilang oras na ang nakalipas, ay nagsabi na gagawin ng Israel ang anumang kinakailangan upang protektahan ang kanilang mga mamamayan. Ipinahayag ni Netanyahu sa simula ng kanyang lingguhang cabinet meeting na patuloy nilang sinusunod ang isang simpleng prinsipyo. Kung sino man ang manakit sa kanila, sasaktan din nila ito. Noong nakaraang Lunes, iniulat ng Ministry of Defense na mahigit sa 50,000 toneladang mga kagamitang militar at armas ang naihatid mula sa Estados Unidos patungo sa Israel simula nang magsimula ang digmaan sa Gaza noong Oktubre. Ang mga kagamitang militar na ito ay naihatid sa pamamagitan ng 500 transport planes at 107 barko. Kabilang sa mga kagamitang ipinadala sa Israel ay ang mga armored vehicles, munitions, ammunition, personal protection gear, at medical equipment. Ayon sa pahayag ng ministry. Ayon sa kanila, mahalaga ang mga kagamitang ito upang mapanatili ang kakayahang operasyonal ng Israel Defense Forces sa kasagsagan ng digmaan. Ang malawakang logistical effort na ito ay isinagawa ng Directorate of Production and Procurement ng ministry, ang misyon ng ministry sa Estados Unidos, ang Planning Directorate ng IDF at ang Israeli Air Force. Ang patuloy na pagsuporta ng Estados Unidos sa Israel ay nagbigay daan sa patuloy na paghahatid ng mga kagamitang militar. Nanatiling matatag ang suporta ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos sa pagbibigay ng tulong militar sa Israel. Noong Abril, matapos pirmahan ang $17 bilyong na aid package para sa Israel, sinabi ni Biden na titiyakin niyang makukuha ng Israel ang lahat ng kanilang kinakailangan upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa Iran at mga kaalyado nito. Malinaw na ang tulong militar na ito mula sa Estados Unidos ay may malaking papel sa pagpapanatili ng kakayahan ng Israel na magpatuloy sa kanilang mga operasyong militar sa kabila ng patuloy na krisis sa Gaza. Kailan lang, binigyang diin ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa mga bumisitang general at admiral mula sa Estados Unidos ang panganib na dulot ng Iran sa mga bansa sa gitnang silangan, gaya ng Jordan at Saudi Arabia. Ayon kay Netanyahu, ang unang hakbang upang mapigilan ang plano ng Iran ay ang pagbagsak ng Hamas. Sa isang pagpupulong sa Tel Aviv, sinabi ni Netanyahu na ang kasalukuyang 7 na front na labanan ay pinamumunuan ng pangunahing kalaban ng Israel, ang Iran. Ayon kay Netanyahu, layunin ng Iran na sakupin ang mga karatig bansa nito, partikular na ang Jordan at Saudi Arabia. Binigyang diin ni Netanyahu na ang kanilang plano ay isang kombinadong opensibang panglupa mula sa iba't ibang panig kasabay ng malawakang pambobomba gamit ang mga missile. Ayon kay Netanyahu, ang unang hakbang daw na dapat gawin ay ang talunin ng Hamas. Ipinaabot din niya na ang mga taong may kagagawa ng karahasan laban sa Israel ay uubusin nila. Ipinahihiwatig niya rito ang pagsalakay noong Oktubre 7 at ang mga patuloy na pag-atake ng mga proxy ng Iran sa rehiyon. Binigyang diin niya na may mahabang laban na kinakaharap ang Israel, subalit naniniwala siyang hindi ito magtatagal at tuluyan nilang matatalo ang mga kalaban. Dagdag pa niya, dapat ring pigilan ng Israel ang iba pang elemento ng Iran Terror Axis na tumutukoy sa mga proxy na operasyon ng Iran sa gitnang silangan. Aniya, ang alyansang suportado ng Iran ay naglalayong sakupin ang gitnang silangan, kasama na ang Saudi Arabia at ang buong Arabian Peninsula. Naniniwala siyang oras na lamang ang hinihintay bago maisakatuparan ng Iran ang kanilang layunin. Mula noong Oktubre 7, sumiklab ang digmaan matapos salakayin ng mga militanteng pinangunahan ng Hamas ang mga pamayanan sa timog ng Israel na nagresulta sa pagkamatay ng halos 1,200 na tao at pagkuha ng 251 bilang bihag patungong Gaza. Simula noon, ang mga grupong suportado ng Iran mula sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen
ay naglunsad ng mga drone at rocket patungo sa Israel. Kabilang sa mga pinakakapansin-pansing pag-atake ay ang mga pag-atake ng mga puwersang pinamumunuan ng Hezbollah sa Lebanon na umatake sa mga pamayanan at mga posteng militar ng Israel malapit sa border halos araw-araw. Ang mga rebelde ng Houthi naman ay umatake sa mga komersyal na barko sa Red Sea at naglunsad ng mga missile at drone patungo sa Israel. Sa kauna-unahang pagkakataon, noong Abril, direktang naglunsad ang Iran ng missile at drone attack sa Israel bilang tugon sa isang umano'y pag-atake ng Israel sa Damascus na ikinamatay ng isang mataas na kumander ng militar ng Iran. Samantala, patuloy ang Tehran sa pagpupuslit ng mga armas patungo sa West Bank upang suportahan ang mga grupong militante na naroroon. Ang isang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa parehong Israel at Lebanon at maaaring magdulot ng malawakang pagkamatay ng mga sibilyan. Mas marami at mas matibay ang arsenal ng rocket ng Hezbollah kumpara sa Hamas. Ang pag-escalate ng labanan sa border ng Lebanon at Israel ay maaaring magdulot ng mas malawak na pakikilahok ng iba pang grupong militante na suportado ng Iran sa rehiyon at posibleng makisangkot mismo ang Tehran sa digmaan. Sa naganap na usapan tungkol sa hostage ceasefire noong Linggo sa Cairo, wala pa ring napagkasunduang kasunduan sa pagitan ng Hamas at Israel. Ayon sa mga reports, hindi sumang-ayon ang dalawang panig sa ilang mga kompromiso na inihain ng mga tagapamagitan na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa posibilidad ng tagumpay sa pinakabagong pagsisikap ng Estados Unidos na wakasan ang 10 buwang digmaan sa Gaza. Samantala, naglunsad ang Hamas ng isang long-range rocket mula sa Khan Yunis sa katimugang Gaza patungo sa gitnang Israel. Nagkaroon ng pag-alarma sa isang bukas na lugar kung saan ito bumagsak ayon sa Israel Defense Forces. Walang naiulat na nasugatan sa pag-atake na ayon sa Hamas ay target ang Tel Aviv. Sa kabila ng buwan-buwan na on-off na mga pag-uusap, bigo pa rin ang mga ito na makagawa ng kasunduan upang wakasan ang digmaan na nag-umpisa matapos ang isang taon mapanirang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 sa katimugang Israel at upang palayain ang mahigit 100 natitirang mga bihag na hawak ng militanteng grupo. Sa isang press conference sa Halifax, Canada, sinabi ni Jake Sullivan, ang National Security Advisor ng Estados Unidos, na ang Washington ay patuloy na nagsusumikap sa Cairo kasama ang mga tagapamagitan mula sa Egypt at Qatar, gayon din ang mga Israeli, upang makakuha ng isang ceasefire at kasunduan sa mga bihag. Ang mga pangunahing balakid sa nagpapatuloy na pag-uusap na tinutulungan ng Estados Unidos, Egypt at Qatar ay kinabibilangan ng presensya ng Israel sa tinatawag na Philadelphia Corridor, isang makitid na kahabaan ng lupa sa kahabaan ng katimugang border ng Gaza at Egypt. Ayon sa mga reports, nag-alok ang mga tagapamagitan ng ilang alternatibo sa presensya ng mga puwersa ng militar ng Israel sa Philadelphia Corridor, ngunit walang tinanggap ang mga partido. Sa isang press conference sa kabisera ng Ukraine nitong Martes, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang kanilang paglusob sa rehiyon ng Kursk sa Russia ay bahagi ng plano ng tagumpay ng Kyiv, na balak niyang ipakita kay Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos sa darating na Setyembre. Ayon kay Zelensky, plano niyang dumalo sa United Nations General Assembly sa Setyembre, kung saan inaasahan niyang makipagkita kay Biden. Ipinunto niya na ang tagumpay ng planong ito ay malaking bahagi na nakasalalay sa Estados Unidos. Ayon kay Zelensky, ang tagumpay ng plano ay nakasalalay sa desisyon ni Biden kung ibibigay ba ng Estados Unidos ang mga kinakailangan nila ayon sa nasabing plano at kung papayagan silang gamitin ang mga ito. Bagamat hindi siya nagbigay ng lahat ng detalye, binanggit ni Zelensky na ang plano ay binubuo ng 4 na yugto. Nagsimula ito sa paglusob sa Kursk
na ayon sa kanya ay naisakatuparan na. Dagdag pa niya, ang ikalawang direksyon ng plano ay ang estratehikong posisyon ng Ukraine sa pandaigdigang infrastruktura ng seguridad. Ang ikatlong bahagi naman ay tungkol sa isang malakas na pakete na layuning pilitin ang Russia na tapusin ang digmaan sa isang diplomatikong paraan, habang ang ikaapat na direksyon ay may kinalaman sa aspetong ekonomikal. Ipinahayag din niya na ang rehiyon ng Kursk ay bahagi ng kanilang plano para sa tagumpay, at bagamat maaaring mukhang ambisyoso ito para sa ilan, ito ay napakahalaga para sa kanila. Tumanggi si Zelensky na magbigay ng karagdagang impormasyon, sinasabing hindi niya maaaring ibunyag ang lahat ng detalye. Ang biglaang pag-atake ng militar ng Ukraine ngayong buwan ay nag-iwan sa Russia na nahihirapang pagtibayin ang sariling teritoryo. Tila mayroong maraming layunin ang Kyiv sa pag-atake, mula sa pagpapataas ng morale, pagkatapos ng mahihirap na buwan hanggang sa pagpapalawak ng mga rekurso ng Russia. Nagbigay din ito ng mga katanungan kung paano tatapusin ang mga agresyon habang patuloy na sumusulong ang Russia sa silangang Ukraine at palapit na sa lungsod ng Pokrovsk sa rehiyon ng Donetsk, kung saan nagmamadaling ilikas ng mga awtoridad ang 10,000 residente. Sinabi ni Oleksandr Syrsky, hepe ng hukbong sandatahan ng Ukraine, na isa sa mga layunin ng opensiba sa Kursk ay upang ilihis ang mga puwersa ng Russia mula sa iba pang mga lungsod ng Ukraine, pangunahin sa Pokrovsk at Kurakhovo. Ayon kay Syrsky, nauunawaan ng kalaban ang kanilang mga layunin, kaya't patuloy itong naglalaan ng mga pangunahing pagsisikap sa direksyon ng Pokrovsk, kung saan nakadeploy ang kanilang pinakamahuhusay na unit. Sa isang forum ng mga pinuno ng mga institusyon ng Estado sa Kyiv, binanggit din ni Syrsky na humigit kumulang 30,000 sundalo ng Rusya ang nailipat na sa Kursk, at idinagdag pa niya na patuloy pang tumataas ang bilang na ito. Ang North Korea ay nagpadala ng mga container na maaaring naglalaman ng higit sa 6 na milyong mga artillery shell patungong Russia, batay sa ulat ng militar na intelligence ng South Korea. Ang mga container na ito ay pinaniniwalaang naglalaman ng mga armas na posibleng ginamit sa digmaan laban sa Ukraine. Dahil sa patuloy na paggamit ng mga bala ng Russia sa Ukraine, lumiliit ang kanilang inventaryo ng mga armas. Dahil dito, ang North Korea ay nagiging pangunahing tagapagtustos ng armas ng Russia mula sa labas ng bansa. Mula kalagitnaan ng 2022, mahigit 13,000 mga container ang natukoy ng Seoul na ipinapadala sa pamamagitan ng daungan ng Najin sa North Korea. Ayon sa mga awtoridad, ang mga container na ito ay maaaring nagamit upang magpadala ng mga armas na nakalaan para sa Russia. Noong Hunyo, sinabi ng Ministro ng Depensa ng South Korea na nagpadala rin ang Pyongyang ng 12 ballistic missile na ginagamit ng mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Parehong ang Kyiv at Washington ay dati nang nagulat na ang Russia ay gumagamit ng mga missile na gawa sa North Korea upang atakihin ang Ukraine. Noong Marso, iniulat ng mga Ukrainian prosecutor na ang Russia ay nagpaputok ng humigit kumulang 50 missile galing North Korea upang atakihin ang 6 na oblast sa Ukraine mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay. Bilang kapalit ng mga bala at armas, iniulat na binigyan ng Russia ang North Korea ng teknolohiya na makatutulong sa pagpapalipad ng mga spy satellite, gayon din ng mga tangke at sasakyang panghimpapawid. Noong huling bahagi ng Hunyo, bumisita si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa Pyongyang, kung saan siya lumagda ng isang kasunduan sa pakikipagpartner kay Kim Jong-un, ang leader ng North Korea. Ang kasunduan ay nangangako na magbibigay ng tulong sa isa't isa kung sakaling isa sa kanila ay salakayin. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalim na relasyon sa pagitan ng Russia at North Korea, habang parehong kinakaharap nila ang malawakang pandaigdigang pagbatikos at mga parusa.
Sa gitna ng krisis sa Ukraine at ang patuloy na tensyon sa rehiyon, nagiging mas kritikal ang ugnayang ito sa pandaigdigang seguridad at diplomasya.